Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Muli niyo po kaming samahan sa panibagong adventure na amin pong ginawa. At this time, dumayo kami sa lugar ng Bubusawin sa Napsan, sakop ng Aborlan kung saan kami ay nakasumpong ng napakaraming mga dugtutuna. Kaya samahan niyo kami mga ka-adventure. Let's go! Wala eh. Kaya dalawa lang. At muli sa lahat ng mga bago sa channel pong ito ay huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe, mag-on ng notification bell para laging updated sa mga bagong adventure na gaya po nito. Let's go. Go! Sige! On the way na kami mga ka-adventure papunta po sa Bubusawin kung saan kami doon sasakay ng bangka at bago pumunta sa spot namin papanahan sa araw pong ito. And we're here na mga ka-adventure. Kaya kami muli sa spot. Adyan sa gilid. Carbon loading. And here we go mga ka-adventure. Dito kami sa bangka ni Pastor Paul. Pastor Paul, good morning. Morning, ka-adventure. Alright. Si Sipat, si Red ng Lurok, and si Boss Job Manilisit ay kasama natin for today's adventure. Kaya samahan niyo kami muli. At tutuklas kami ng mga panibagong spot na mga kababawan sa gitna ng laot. Kaya samahan niyo kami mga ka-adventure. And again, maraming salamat po again sa lahat ng patuloy na sumasama, tumatangkilik at walang sawang sumusuporta sa lahat ng ating pong mga adventure na ginagawa. Maraming salamat and to God be the glory. Let's go! Let's go! Medyo tinanghali na kami mga ka-adventure dahil galing pa nga kami ng bayan pero sige lang. At umpisa na kami maglayag mula dito pala sa spot namin mga ka-adventure ay halos 2 oras pa ang aming biyahe bago namin marating ang aming unang spot na papanahan sa araw pong ito. And here we go for our first dive of the day mga ka-adventure. At nga pala, bago po ang camera na gamit natin kaya ganito ang ating pong resolution at medyo malikot talaga ang stabilization nitong DJI. Hindi kagaya po ng GoPro pero ganun pa man, papasalamat tayo sa Panginoon kasi meron tayong camera na ginagamit at ito pala ang ating naging kauna-unahang isda sa araw pong ito. Isang slender unicorn ang ating napana. At para naman sa ating ikalawang pagsisid sa araw pong ito mga ka-adventure, Bluefin Trevally ang ating naging target dito. Nilalaro niya yung octopus kaya nagkaroon siya ng blind spot kaya sinamantala natin. Buti naman ay hindi siya na-spoke at na-secure natin ang ating naging ikalawang isda sa araw pong ito. At sa ating muling pagsisit ay nagkasabay pa kami mag-dive ni Pastor Paul mga ka-adventure dahil chine-chase niya yung dugtutuna at nung pagkalabit niya ay hindi niya tinamaan, buti hindi lumayo yung mga dugtutuna at lagi ko siyang ina-advise na sabi ko wag mong i-chase this kasi the more mo siyang hinahabol the more siyang lalayo, so kailangan mong gawin
diretso sa bottom at mag-ambush, tumingala. And ayan na, kusang lalapit ang mga yan. At ito ang ating naging sumunod na isa mga ka-adventure. Dog to tuna or tangiging bato kung tawagin. At pagka-secure ko ng isda mga ka-adventure, hatid diretso sa bangka at bago ko binalikan si Boss Job kasi naandyan pa sa saunahan habang nagpapahinga si Reeve and si Patrick, and after few dives pa ay lilipat kami sa isa pang bahura na mas malayo pa kung nasaan kami. Patanggal ako ba nga sir? Kasi feeling ko ba nga sir, hindi ako makakahuli hanggat nagabitay-bitay sa baywang ko eh. Nandito na kami sa ikalawang spot at habang naghahanda ako ay paahon na si Boss Job at nakasecure na ng isang bigay emperor mga ka-adventure. Hindi ko na sinecond shot yung isda niya mga ka-adventure kasi maganda naman ang pagkakatama at mahina na yung isda. Kaya agaran ako ng sagawa ng ating unang pagsisid dito sa ikalawang spot dahil nakatanaw ako ng isang lunar tail na lapu-lapu, isang klase ng lapu-lapu po na napakalasang isda. Wow! At muli na naman tayo nagsagawa ng panibagong paninisid mga ka-adventure, pero syempre hindi pa rin tayo mag-aambus muna. Dive bomb lang natin kung kaya ba natin bawasan yung mga ilak na nasa ibaba. Napakasayang nitong dalawang malalaking jiting na kasunod sa pating mga ka-adventure. Hindi sila masyadong lumapit nung paglapit ko sa kanila. At sabi ko kay Boss Job, huwag nating pilitin, huwag nating i-chase yung mga isdang ito sa malalim kasi mamaya namang bago magtakip silim, siguradong aahon ng mga yan. And here we go for another dive mga ka-adventure, but this time, subukan naman nating manambang. Tingnan natin kung ano ang possible na isang makalabit na natin dito. Pero pansinin nyo mamaya mga ka-adventure, sobrang dami ng mga labahita at malalaki na ito. Hindi kagaya ng mga nakikita natin sa spot ni Boss Job at doon sa nagtabon.
Hindi tayo nakapag-pull ang trigger mga ka-adventure at maya-maya lang agaran akong nag-dive down kasi plano kong i-secure kagad yung isdang napana ni Patrick Hong mga ka-adventure. Isang malaking dugto tuna kaya lang dapris naman ang pagkakatama kaya nakawala. Sayang. Sayang. Daplis. Move on mga ka-adventure at sa pagkakataon naman ito, nagsagawa ako ng panibagong panisid at this time plano ko lang sanang hanapin yung canline na nakita natin dito pero since na nag-align yung mga grupo ng talakitok na nasa ibaba mga ka-adventure ay sinamantala natin at dito natin nagawa ang triple kill. Tatlo ang tinamaan sa isang pagkalabit. Tignan natin. Nung nakita natin na nag-align silang tatlo mga ka-adventure, quickly pull the trigger at eto na nga, na-secure natin. Kaya lang sinabit naman kaya hindi ko pinilit, kailangan mag-surface. At to the rescue naman kagad si Boss Job para i-entangle yung sumabit na monoline natin kasama nung tatlong mga isda. At good size na mga ka-adventure ang mga talakitok na ito. May isa dito halos mahigit 2 kilo na. Nakaka-amaze at nakakatuwa mga ka-adventure kasi parang mas masaya pa yung mga kasama ko sa akin na ako yung naka-triple kill. Pagkatapos magpahinga mga ka-adventure, bumalik ako sa area kung saan tayo nakakita ng maraming mga labahita at dito na nambang and tignan natin kung ano ang isda na pwede nating makalapitan dito. Napakasayang mga ka-adventure kasi nag-observe lang yung dugto tuna, ayaw totally lumapit talaga. Pero sana, bago magtakip silim or lumubog yung araw, maging maamo na ang mga ito.
Napakasayang nitong malaking dugtutuna mga ka-adventure. Kinabahan ako at nag-aalangan tirahin mga ka-adventure kasi nga nakarilang tayo. At hindi natin siya masisintido sa bandang mukha or ulo, which is nagiging weakness ng isda yon. Pero kung ma-fatal shot sana natin to, pupul ko sana, pero hindi ko na pinilit mga ka-adventure. Sige lang, magkikita pa tayong muli next time. Unti-unti nang dumidilim ang paligid mga ka-adventure at unti-unti na rin nag-aakyatan yung mga grupo-grupo ng mga isda at this time, dugtot na ang ating sumunod na target dito mga ka-adventure. Mas maamo na ito pero hindi kagaya nung size kanina nung nakita natin. At dahil may karamihan ng isda sa aking karabiner at nasa bayawan ko lang mga ka-adventure, abala na ito kaya hinatid ko muna sa bangka para na mamaya pagbalik natin doon sa spot ay walang sagabal sa ating paghahunt doon sa mga schools ng dugtutuna. Kuha na lang dyan. Patong mo na lang dyan. At pagkabalik ko doon sa area mga ka-adventure, agaran ako nagsagawa ng paninisid at pananambang at pag-aantay dito sa mga dugtutuna na nasa ilalim lang. Maganda ang ating naging patama sa isang ito mga ka-adventure at habang ako ay nagre-reload ng akin pong pana ay eto. Nandyan lang yung mga dugtot na nasa ibaba pero syempre hindi tayo nagmamadali at hindi natin sila hahabulin. So tandaan po natin, the more na hinahabol natin ang dugtutuna, the more silang lalayo. Kaya after ko po mag-reload, sisid, diretso sa bottom part at doon natin sila antayin lumapit.
Approaching pa lang ako sa bottom part mga ka-adventure, eto, sinalubong na ako ng 5 pirasong dugto tuna at syempre, namili na tayo kung ano ang mas papabor sa posisyon ng isda. Buti naman, ay nakasecure tayong muli ng isa dito. At dahil wala na akong karami na mga ka-adventure, tinuhog ko lang dito sa aking pong bungee. At since malapit lang ang bangka, nandun na silang 4 sa taas, kinatid ko na rin. At nung sabi ko na mayroon pang naglalakihan dugtot sa ibaba, muling bumaba si Boss Job mga ka-adventure at sinamahan pa akong mamana at nakabawas pa kami ng 4 na pirasong mga dugtot tuna pa. Bakit naging dagko? Here we go for another dive mga ka-adventure at same spot lang lagi kung saan tayo nakakapana ng mga dugto tuna. Doon lang tayo mananambang at mag-aantay kung lalapit ba silang muli. Pero kung wala naman sila, ay may mga options naman tayo mga possible na pwedeng kalabitan dito sa ilalim mga ka-adventure kasi sobrang dumadami na talaga yung mga isda dito. Itong slick unicorn na lang po ang aking kinuha mga ka-adventure kasi good size na rin naman ito. At hinatid ko kagad ito kay Boss Job mga ka-adventure. Sakto pagdating ko sa kanya, sinisecure niya rin yung kanyang nahuling midnight snapper na kasama ng mga red bass sana dito. And after ko mabigay sa kanya yung isda, agaran tayo nagsagawa ng panibagong paninisid. At this time, dugtot naman ang hahantingin natin kasi naandyan lang silang muli sa ibaba. Ayan, papalapit sa atin pero di ko sila pinapansin. Dikit tayo sa ilalim ng bato at doon natin sila tangkang panain.
Akala ko na wala na mga ka-adventure pero eto may bumalik na isa. Closing the gap. At napakaamo kaya siguradong hindi makakawala. Tumagos pa yung ating shaft sa kanya pong katawan. At sakto na naman mga ka-adventure, pagkahatid ko kay Boss Job na aking dog tutuna, ayan, nakahuli na rin siya ng dog tutuna. And here we go for another dive mga ka-adventure. Kailangan natin bumawi kasi nakawala yung malaking kawayanong napana ko. Nabuto sana siya, kaya lang hindi nakatagos yung flapper natin. Pero sige lang, we have to move on. At kawayanon muli mga ka-adventure ang ating nasumpungan sa dive na ito bago tayo tuluyang bumalik sa bangka. Mas lalong dumami pang mga isda dito sa spot mga ka-adventure kaya nang palubog na ang araw at napakalayo pa ng amin pong biyahe kaya inawat ko na si Boss Job. Hey, mga sir, Sabi ko, may tatlong next time na dugtod naman pa. ulit. May tatlong dugtod pa. Andiyan sa buya. Grabe kanina. Sir, pagpala ko ng maliit sir, yung malaki sir. Mga 3 meters, gano'n doon sa maliit, ikot-ikot. Ako lang yung isa. Ang tagal ko talaga nakamove on mga ka-adventure kasi maliban dun sa hindi natin napana kanina, may mas malaki pang lumapit kanina after ko makapana ng maliit na dugtot mga ka-adventure. Pero sige lang, welcome back sa spot na to. Next time muli. Talaga nag-unload pa. Sabagay ako, nag-unload din ako ng kaya nun. Bro. Ito pa sa dagat, no? Yes, sir. Sumabit pala. Congratulations. Congratulations, Batang Spiro for the 31 kilogram GT. Tubig pa tayo dyan. Bukas na pala mag-ulam natin. Ay, ulam natin yung midnight, ha? Ba, request Hindi, may malaking sugat ng dugtot. Aw. Ay, ako. May warak. Ayaw mo ng dugtot. Natin ito may takbo agad. Ah, gano'n? Wala gano'n lang ito. Ulam. Sinarvest yun na. Tinutuon ni Boss Job wala eh. Grabe, dalawa lang kayo dyan, ha? Pansabi, babawi. Paano na lang kung nakuha pa yung malaki? 2 piraso talaga bro. Request kasi ako bro. Magasisi na sana sabi ko, wag lang ako muna, wait lang. Ano? 3 na yan. Kasi bro, inaabangan ko yung kanlay bro. Ah, meron ba? May kanlay yung... Hindi ko pinapansin yung mga... Pagpanain niya, Talakito. triple. May dugtot sa unahan. Laki.
Ay, sayang yung... Ang aming plano mga ka-adventure ay 2 araw lang kami mamana, pero dahil ganun yung spot na nasumpungan namin mga ka-adventure, nag-isip kami at muli nagplano at sabi namin, gagawin namin 3 araw kaya naghanap muna kami doon sa Napsan kung saan namin madidispose yung isda kasi baka masira, wala kaming malaking box na dala-dala. Buti naman, ay may bumili pa ng isda namin dito. Ayos sa baba daw bro. Mga ka-adventure. Iba na natin ang mga Picture ka isda. ba, Job? Oo, picture. Ito ay siguradong kay Kuya Patrick. 13.5. Tama lang pang ulam. 13.5 tsaka 13.8. Aray mo! 27. Lahat yung huli nyo? 27 kilos na, dugtot lang. May sulong ako. Ano nangyari sa bala mo? Doon siya. Iniwan niya. Ayan na. Bago yung bala mo na yun? Sold out. Boss Trip, pwedeng Shout out po kay Ate Rose. Hello po, good evening. remembering. 4-6. Bili ka, bili ka. Bili ka dito. Hindi ko bigay bala mo. Sa tangigit talaga. Tangiging bato. Hey! Let's go mga pare chong! Time to eat! It's time to eat. It's time to... Kanya-kanyang ganap ang mga tao. Agabo yung pang... paksiw, pang ihaw, kinelaw, Pero ito yung pinakamahal. prito, pang sweet and sour. Itong pang sweet and sour. Alright. Tapos, yun, si Bro Pat, fresh na fresh, oh. Yes sir. Dito po tagay oh. Sup mga kabos? Yes sir. Hindi, okay na ako pag okay ka talaga pag nakita mo. Isa mo na rin yan. Abu Chef Rib, oh. Of course. All the way from local hut, Puerto Princesa. So whenever you stay and plan to visit Puerto Princesa, stay na, local huts. Hey, stay local at local huts. Lamig kayo mga pare chong. Bagay ba? Yo. Aray mo. Grabe naman yan. Talaga. Wala oil. Naman ito? Fresh? Grabe. Adventure bago tayo magtapos ay syempre dako muna tayo sa ating pong shoutout. Shoutout natin yung pinaka nag-comment si Adonis Junior Bislig, M. Jazz, Butch Kasumpang, Los Beminda Gomez, Junior Asilo na Gumaka, and si Andre Liam Tigoy. At natin pong batiin si Altea Bislig na magdaraw sa kanya pong debut ngayong April 30. Happy birthday po. At batiin natin sila Miss Maya Ochel, Ulysses Agustin, and si Ellen May Kasumpang ng Iloilo, Elma and Eddie Moradas. Maraming salamat po. Jordan Salaber and Valdez family ng Antique, Rene Alisin ng Pasay, Saldi Guetta, Jeben Tenes, Kapobre Vlog, Abo Magtalas, Lynn Silodo ng Sikihor, Debot Vice, Marcel Baleda, Dan Lawrence ng Kainta, Brian Fidelino ng Candelaria Quezon, Kevin Peligro, Tres Labanda, Sherwin Musico ng Qatar, Warren Zano ng Sibuyan Romblon, Albino Tabuena ng Davao, Julito Laranjo ng Clark Pampanga, Jopet Hasildo ng Bago City Negros Occidental, Junsan ng Jeddah KSA, Gloria Ronald
Jeremy Hakusalem, Ariel Avis ng Jisan Saudi, Azalea Balon ng Pagudpod and sa mga Spiro ng Ilocos Norte. Iskander Alfonso, JMC Tropang Adventure, Liwag and Valdi family ng Antique, Edgar Sabanal sa Boracay Manok-Manok, at shoutout din natin sila Kyle, Zian na kanya pong pamangkin na si Bambam, Chen, Missy, and si JR, and si Jenny, and Jen Sabanal na kanya pong partner. Siyempre si Idol Tereso Manulat Laurio and Team Noranda ng Canada, Kuya Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakio ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Monet Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manaloto, Miss Christine ng Saudi, Miss Oliva Mendoza, Miss Emma Gokong, Miss Glenda Bansor ng Perth, Australia, Miss Maita Purino na UAE National na. Shout out po and hope to see you soon. Miss Elisa Gomez, Miss Sabina Schmed, Miss Teresa Lawigan, Miss Jen Agno, Miss Jen Amor, Miss Jen Witherspoon, Miss Venus and Jewel Burila ng Oceanside, California, Miss Edna and Tito Luis Ubugen, Miss Abby and Pres Gamboa ng Orlando, Miss Rosalino Campo, Miss Angel Hernandez, Miss Angela Borse ng Oregon, USA, si Benny Voyager, maraming salamat po, Master Ray Bibar, Miss Mai Bugawisan and Master Rich ng California, USA, by Alvic and Miss Manilyn Paner and the Chicago Friends, Roel and by Roel and Lipay Lifestyle ng Negros Bendoy, Bro Roel Balabo ng Saudi, Joel Sonobalde ng British Columbia, Rex Asuncion ng San Francisco, USA, sa Arenas Family ng CDO, Kawan Heart TV, Bobby Suaso ng Lapu-Lapu City, Cebu, Lucy Barcoma, Erickson Nakario Vlog ng Maah, Davao, Joselito Revilla, Padyak ni Ian ng Mandaluyong, Alex Bagaw Jr., Lorenzo Family ng Porac, Pampanga, Noni Vlog TV, Bobby Gaba, Kapinta TV, George Adventure, Fishing is my hobby ng Binangonan, Rizal, Neura Ricala, Richard Dunggon, Nergel Deloria, Maki Gileto ng Boracay, Lastimada, and Velasco Family ng Carnasa Island, Burias, Masbate, Mixed Channel, Kent Andrew Makapayad ng CDO, yan si Rico Auman ng Consolacion Cebu, Tom Cruz, and si Erwin Evangelista and si Erin James Evangelista. At sa mga di po natin na shoutout, we'll see you sa atin pong susunod na adventure. And that's it para po sa aming unang araw dito sa Dayo, at we'll see you sa ating pong susunod na adventure sa aming ikalawang araw. Maraming salamat and to God be the glory and God bless us all. Let's go!